Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito na dinako mo po ang buhay ko ng bawat isa dito sa lugar dito sa church, Panginoon, upang papurihan ka, upang sambahin ka at makinig ng mensahe. Sa oras nito, Panginoon, patuloy namin inaanyayahan at ang Santong Espiritu ang siyang patuloy na mamula sa aming kalagitnaan, Panginoon. Siya magbigay sa amin, Panginoon, Lord, na pagkaunawa ng iyong mga salita, ng iyong mga mensahe, na Lord, hindi lamang po namin ito mapapakinggan, kundi ito po, o Diyos, ay Lord, isa pang buhay po namin bilang mga mananampalataya po. Salamat sa bawat nanay, sa bawat isa, Panginoon, nakiisa, Panginoon, sa gathering dito. Alam ko, Panginoon, na kilala mo yung buhay ng bawat isa at ang bawat pinagdadaanan ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na sa pag-uwi nila, sa pag-uwi po namin, Lord, dala-dala na po namin yung kagalakan, yung mga answered prayer, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po yung magpapalakas sa lahat ng mga nanihina, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang iyong mensahe at ang oras nito. Sa iyo po ang pinakamataas na babulit pasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen! Basahin po natin ang ating text. Medyo mahaba po ito, na Mateo chapter 25, verse 14 to 30. Mahaba po ito. Okay, so ito po yung kalinhaga tungkol sa Batmong Alipin. Sige, babasahin po natin, no? Kung may Bible po kayo, sa Bible apps po sa cellphone, ready po ako. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng saraping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salapi. Ang isa na may 2,000 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakad iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagkulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto, sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinumbun ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubuo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman at tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salaping. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo, palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko itinatanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paani may tinubos sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa mga 10,000 sa may 10,000 salaping ginto sapagkat ang mayroon ibibigyan pa at magkakaroon ng saganan, ngunit wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng walang silbing taong iyan, doon mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga. Amen. Sige, pag sinabi ko, ang ating pamagat po ng ating pag-uusapan po ngayon, yung pagiging katiwala ng Diyos. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sige nga po, tingnan nyo nga po, mapagkakatiwalaan po ba yan? Amen. Magkakatiwalaan po ba yan? Kadalasan, tayo pong mga tao, lalo yung mga nanay, yung mga pinagkakatiwalaan po natin pag tayo magkukwento. Amen. Kapwa rin nanay, di ba? So, yan, tingnan po natin kung mapagkakatiwalaan. Bilang mga mananampalataya po ng Diyos, tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Diyos.
Amen? So kadalasan, pag pinag-uusapan yung tungkol sa pagiging katiwala, amen, ang ating naiisip agad yung tungkol sa pananalapi, gaya po ng ating binasang talata, amen? Tungkol sa kung pinagkatiwalaan ka ng mga hanap buhay, no? Yun po yung mga nasa isipan natin agad pagdating sa pagdating sa usaping pagtitiwala o katiwala ka. Amen. At alam po natin na tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo. Amen. Kristiyano po tayo, no? Mananampalataya, believer ni Christ, no? Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Hindi lang po, bahagi lang po, isa lang pong bahagi yung pananalapi na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pero, sa katotohanan, tayo po, mga mananampalataya, tinawagan ni Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos. Ginawa ka ng katiwala sa lahat ng aspeto. Amen! At ngayon, tanong, mapagkakatiwalaan po ba talaga tayo ng Diyos? Paano ba natin ito minamanage yung buhay natin? Okay? So, yun po, iniisip natin agad, pero ang pangangasiwa, ang pagkakatiwala, hindi lang po tungkol sa pananalapi. Ito ay bahagi lamang po ng responsibilidad po natin bilang katiwala ng Diyos. Amen? Ang pagiging katiwala daw po ng Diyos ay nagmula sa prinsipyo na mayroong nagmamay-ari ng mga bagay. At alam po natin, yung ating Diyos po na nagtiwala sa atin, ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Amen po. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Amen? Ano pa? At inilagay niya, pinagkatiwalaan niya tayo para sa buhay po natin bilang mananampalataya niya. At sabi nga po, di ba siya yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Amen. Kahit na po sa atin, okay, may mga trabaho, kung may mga trabaho po tayo, pinagkukuhanan po tayo, mga ari-arian po tayo, may sarili po tayong kita. Hindi po natin siya pwedeng angkinin. At alam po natin na pinagkatiwala lang po siya ng Diyos sa atin. Amen po. Maging yung buhay po natin na yan, pinagkatiwala po ng Diyos. Sabi nga po sa awit 24 verse 1, 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Amen po. Sino po bang may lalang na lahat ng bagay? Di po ba ang Diyos? Hindi yung buhay po natin, tayong mga tao, nilalang po ng Panginoon. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki sa buhay na ito. Amen. Hindi natin pwede sabihin na pinagpaguran ko to. Walang kinalaman ng Diyos dito kasi pinagpaguran ko to. Wala po, hindi po natin siya pwede ipagmalaki sa Panginoon. Amen po. Amen po. So, yun po, no? Ngayon po, tanong, ano po ba yung mga pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon na dapat po natin napangasiwaan ng maayos? Amen? Ano po, bahagi lang po yung kanina, yung sinasabi ko po yung paglalapit. Kasama po siya dito. Amen? Ang una po, ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ano po? Yung kaligtasan po natin. Amen po? Tayo po bang lahat ay ligtas na? Amen? Tayo po lahat ay tinanggap na si Kristo. Amen? So, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, yung kaligtasan po natin. Ngayon, paano natin pinangangasiwaan ng maayos yung pagiging ligtas mo? Yung kaligtasan mo. Amen? Dahil ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa atin, inaasahan niya na ito ay ating pahahalagahan at iingatan. Amen? Hindi po ibig sabihin na sa pinag-aaralan nga po natin sa mga discipleship training, hindi, pag ang isang tao, pag tinanggap niya si Kristo, ligtas siya. Pero hindi ibig sabihin nun na hanggang doon lang siya, na tinanggap niya si Kristo, na nalangin siya ng panalangin ng salvation, ayun na, tapos na, ligtas siya. Pero, paano na yung araw-araw ng buhay? Kailangan, dapat bilang mga mananampalataya ni Kristo, hindi ka lang dapat pinalalago natin yung ating buhay espiritual. Amen po? Sabi nga po sa 2 Korinto, dito sa 2 Korinto, sabi po ng Apostol Pablo dito, sa 2 Korinto chapter 6, verse 1, yaman kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob
na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Lagi po natin tatandaan, yung kaligtasan na ibinigay po sa atin ng Panginoon, ito po ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Dahil doon sa matinding pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin, hindi man tayo karapat-dapat, pero binigyan tayo ng kaligtasan. Ngayon, pinagkatiwala ito sa atin. Ngayon, paano natin ito pahalagahan? Kailangan tayo po ay palaguin natin yung ating buhay, pananampalataya sa Diyos. Hindi lang po na tinanggap mo si Kristo, okay na, ligtas na ako eh. Pero paano naman yung araw-araw? Kailangan po, no? Sa kung yung mga nag-disciple na po dito, di po ba, itinuturo sa atin kung paano tayo mag-grow lalo sa Panginoon. Kailangan mag-grow ka eh. Lumalim ka pa. Amen? Kasi kailangan mas makilala mo si Kristo. Kasi dito nga po sa mundo, marami po tayong mga pagdadaanan na pagsubok. Ngayon, kung hindi ka matatag sa pananampalataya mo, maaaring mawala yung, maaaring makabayaan mo yung kaligtasan mo. Kasi bakit kaya kang tumalikod sa Diyos? Kasi hindi ka matatag. Kaya kailangan maging matatag po tayo, maging palawakin po natin yung buhay spiritual po natin. Amen? Sabi po sa 1 Pedro chapter 2 verse 1, okay? Kaya nga 1 Pedro chapter 2 verse 2, sorry. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Diba? Tayo nag-aalaga tayo ng mga sanggol. Nakita natin yung mga bata. Dahil hindi tulad na sa Bible, yung mga mabagong mananampalataya sa isang sanggol. No? Ang isa kasing mananampalataya, hindi po kasi basta unang mananampalataya, no? Gaya ng sanggol, ang sanggol, di po ba pag sanggol pa lang sila, gatas lang po muna yan. Hindi po natin agad sila pinapakain ng karne, di po ba? Hindi natin agad sila pinapakain ng gulay. Meron po ba tayong sitwasyon, di po ba? So, ganun po yung bilang mga nananampalataya, kailangan daw magkaroon tayong kasabikan una sa salita po ng Diyos. Ano pa po, paano ka pa mag-grow sa Panginoon? Yung araw-araw ng pananalangin. Amen? Amen? So, sabi nga ni Sister Jessie kanina, iba daw yung panalangin ng isang nanay. Amen po ba? Totoo po ba yan? Iba nga po, lalo na yung mga mananampalataya. Iba yung panalangin ng mga Kristiyanong nanay. Amen! Amen po! Pag dumadanas ng mga sakit yung mga anak natin, dumadanas ng pagsubok yung pamilya natin, pag nahihirapan tayo, pinansyal, amen! Ano ginagawa natin? Iniiyak natin yung lahat sa Diyos. At iba po ang panalangin ng isang nanay na mananampalataya ni Kristo. Amen po! So, kailangan sa ating buhay, araw-araw, pinakausap natin yung Diyos. Kasi, walang ibang makakatulong sa buhay natin kundi ang tanging ng Diyos lamang po. Ang panalangin po ay isang bahagi po para lalo tayong mamalit sa Diyos. Amen. Kasi lagi tayo nakikipag-connect kay Lord, nakikipag-usap kay Lord. Amen. Kaya di po ba pag ang isang tao lagi mong kausap, naging close kayo? Amen. Mas nakikilala niyo yung isa't isa kung lagi kayo nag-uusap, magkwentuhan. Amen. Yan po ang Panginoon. Pag lagi tayo nakikipag-usap sa Diyos, mas lalo tayo nagiging close kay Lord. At ano pa, yun po yung maging masabik tayo sa Kanyang salita. Amen. Nagbabasa tayo ng Biblia. Basic po na sinasabi na yung mga sinasabi ko, pero ito po yung pinaka-mabisa para lalo tayong lumalim at hindi po natin mapabayaan yung ating buhay spiritual kay Lord. Ano pa po? Yung pagdalo sa Kanyang mga gawain. Kung may life group po tayo, dumadalo po tayo sa mga life group. Kung meron po tayo katulad dito, gathering po natin, mga kananayan. Ina-attend po natin yan. Ano pa po? Every Sunday, ma-attend po tayo sa gawain ng Panginoon. Wala pong panlayan. Dapat po, lagi. Amen po ba? So, yun po yung mga isang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung kaligtasan natin. Amen. Kailangan, ingatan po natin, palagmin po natin yung buhay spiritual po natin. Amen po ba? Amen. Ano pa po? Pangalawa, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos yung ating mga katawan. Amen? Sabi po sa unang Korinto,
Unang Corinto chapter 6, verse 19. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Verse 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen po. No? So, tayo po, nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang Espiritu Santo, sabihin po natin siyang tinanggap. Amen po. At tayo po, yung katawan po natin, ng ating buhay po, ay ang templo po o tahanan ng Espiritu Santo. Kaya po, dapat natin iniingatan yan. Amen po. No? Dapat natin ingatan yung ating mga katawan. Ilayo ito sa mga ikapapahamak po nito. Amen po. Kung nagtatrabaho po tayo, huwag po natin gawing gabi. Huwag natin gawing umaga, yung gabi. Nagpapahinga po dapat tayo. Kung may mga labahin tayo. So, yan o, usapang labahin. Ano? Huwag naman, yun naman gawing araw-araw. Yan paglalaba. Kailangan, nire-relax din po natin yung mga katawan po natin, mga nanay. No? Ano ba po? Yung mga sobrang pagkain. Yung alam natin, mataas na sa cholesterol. Iwasan po natin yun. No? Bawal. Matatamis. Kung mataas na yung sugar mo, bawal na yan. Ano pa po? Pagpupuyat. Kung hindi mo maiwasan, no? Kasi lalo na yung mga nanay, pag natutulog kay mga anak, kung ka parang talaga makakapagtrabaho. Lalo na po ako, may maliit po ako. No? Talagang pag may maliit po, may pangasanggol po tayo. Hindi po kompleto yung tulog po natin sa gabi. No? Pero dapat po, kompleto, kung babawiin po natin to sa pagkain ng mga masustansya. No? Ano pa po? Yun po, yung pagkakapagod, yung pagkakapagod na sobra-sobra. Dapat po, magpahinga rin. Okay, ano ba? Pagkakaroon ng bisyo, na naman po tayo, siguro tayong mga bisyo. Okay? Ano ba po, na mga bisyo nakakasira ng katawan? Di wala naman po siguro na, no? Ano pa? At katamaran daw. Amen. Sabi niya kanina, di ba, nabanggit din dito yung isang pinagkatiwalaan ng 1,000 na sinabi sa kanya nung kanyang amo. Ano sabi niya? Tamad, di ba? So, yung pagiging tamad, mas nakakasama rin po daw po sa katawan niyan. Ay hindi po ito nakakabuti sa katawan. So, kailangan po natin ingatan yung templo ng Diyos o templo ng Espiritu Santo. At bilang katiwala ng templong ito, dapat natin iwasan yung mga ganitong gawain. Ito po, yung nabanggit po natin kanina. Amen po ba? Amen po. Huwag naman po natin sabihin na may gamot naman po. May gamot naman. Ako po, nasobrahan ako sa kape. Tumasantasin muna ako. Pero, kinontrol ko na ako. Dito ko siya. Ay, patingin-tingin lang. Pero hindi na po talaga katulad ng dati. Kasi huwag naman, ingatan po natin yung, pag naiisip po kasi natin, pag nagkakaroon ng sakit yung katawan mo, doon mo maiisip na talagang mapakalaga ng physical na katawan. At alam po natin, ito po yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung ating mga katawan. Kaya kailangan po natin siya ingatan. Amen po ba? Amen. So ano ba po? Mabilis na po, 10 minutes. Okay, pangatlo. Ano yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Yung oras. Amen. Ano po, kailangan, bilang mga nanay, alam po natin, alam po naman, na tayo ay magaling mag-manage ng mga oras natin. Time management. Lalo na yung mga may estudyante, no? Maagang nagigising, pinaghahanda ng pagkain yung mga anak nila, ano pa, nakaplansya na yung mga susuotin nilang uniform. Ano pa po? Pagkatapos, pag pumasok na sila, no? Sisimulan mo na yung paglilinis, maglalaban, no? Time management, okay? So ano po, pero sabi nga, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos ng oras. Ang pinakauna po natin na dapat pagkakaroon ng oras ay ang ating Panginoon. Amen? Oras para sa Diyos. Ano po yun? Una nga, di ba pag nagigising na po tayo ng umaga, una na dyan, yung nananalangin po tayo. Amen? Napakalaga po niyan. Amen? So, una,
magkaroon po tayo ng oras sa ating Diyos. Hindi po yung, sabi ko sa mga kabataan, hindi yung tira-tirang oras natin. Yung tipong inaantok ka na, tsaka ka palang magbabasa ng Bible. Yung antok ka na, kaka-Facebook, tsaka ka palang mananalangin. Nalala. Pag nanalangin na sila dahil sa kapaguran, no? Ano nangyayari? Kahit yung amen, hindi na mababanggit kasi nakatulog na. So, kinabukasan na sila nag-amen. Amen. Ay, nakatulog pala ako. Pagod, no? So, kailangan magkaroon po tayo ng panahon sa ating Diyos. Ano pa po? Pangalawa, oras sa sarili. Nagkakaroon din tayo ng panahon sa sarili po natin. Ano pa po? Panahon sa pamilya. Merong panahon na yun po yung mga minamanage po natin, no? Iniingatan, yung binibigay po natin yung oras natin, oras sa Diyos, sa ating sarili, sa ating pamilya. Amen. Napakaganda po na alam niyo po ba yung mga anak po natin, yung tinatanong po natin sila kahit nakukulitan sila. Kumusta yung school mo? Kasi maganda po pala yun. Pag po nagkakaroon tayo ng panahon na kinakausap po natin sila. Kumusta yung school mo? Kahit nakukulitan, mama, kulit mama. Bakit gano'n ba? Kasi doon po malalaman kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa school. Hindi po natin alam kung baka pinubuli po sila, hindi natin alam. No? Kaya sa kakakulit po natin, nalalaman po natin yung mga pinagdadaanan nila at mamamanage po natin kung paano po natin sila matutulungan. Ano pa po? Panahon para sa gawain ng Diyos. Ano po? Yun po, kung tulad nito, magkakaroon po tayong gawin sa Diyos. Ano pa po? Panahon na paglilibang. Kailangan meron din pong ganun. Hindi na po tayo puro bahay lang. No? Ay, mga namamasyal pasyal-pasyal, ganyan po, no? Panahon na paglilinaw ng kaisipan. Okay, nag-aaral din po tayo. Nagbabasa po tayo. Ano pa po? At sa iba pang mga iba pang mga mahalaga at makabuluhang bagay. So kailangan bilang pinagkatiwalaan po ng Diyos, bilang isang mabuting katiwala ng Diyos, kailangan po, alam po natin pangasiwaan yung ating mga oras. Time management. Amen. Hindi po yung nauubos na po yung ating oras sa kakamarites. Ay, nakali na pala. Di po ba? Okay. Hello. Di po na, hindi na niwawasan kasi minsan hindi po pa dahil nililibang natin yung sarili natin sa balik ipagpwentuhan. Pero time management. No? Yun po, no? So, time management. Magkaroon po tayo, kung pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos, kailangan maging magbuti tayong katiwala. Ano pa po? Ito yung pang-apat na lamang ito po. Yung salapi o ari-arian. Ito ba? Ang pangangasiwala po ng salapi ay itinuturo sa Biblia. Yung nga pong binasa natin kanina. Mateo chapter 25 verse 14 to 30. So, ito po yung talinghaga na kung paano nila i-manage yung kanilang mga salapi. Bigyan daw po natin ng lugod ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salapi. Amen? Ari-arian. At magbigay sa kanyang gawain na may kagalakan. Sabi nga po sa ikalawang Korinto chapter 9 verse 7, may kagalakan pag nagbibigay po tayo sa Panginoon. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Bilang mga mananampalataya po ni Kristo, lagi po tinuturo dito na yung pagbibigay po natin sa Panginoon na nararapat lang po sa Kanya. Amen. Kailangan daw po, bukod po sa ating loob. Hindi po yung nabibigay, nagbibigay sa kanya, magbigay din ako. Ay, nakakaya, tumapat sa akin yung basket. Nakakaya kung di ako nagbigay. Hindi. Kailangan po yung bukod sa loob. Paano yung pagiging lokal? Alam mo, na-attend ka ng church, at nagbibigay po dyan, kailangan tinatabi na po natin yan. Amen. Sa pamamagitan po nun, yung pagkakatiwala po sa atin ng Diyos, no? Nakikita po ng Diyos na, kung anak ko, talagang nire-ready na niya. Talagang mapagkakatiwalaan ko siya sa pamamagitan ng kanila. Ano pa po, yung mga ari-arian, kung ikaw ay may sasakyan, ipinapagamit mo yung sasakyan mo sa gawain ng Panginoon. Ano pa po, ano po yung mga bagay na pwede mo ipagamit para sa gawain ng Diyos. Amen. Dahil pinagkatiwala lang po ito sa atin ng Panginoon. Amen po ba?
So, yun po yung mga ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Kailangan po na, ngayon, tanong ko po, mapagkakatiwalaan po ba tayo doon sa mga nabanggit po natin na apat na yun? Una, sa ating kaligtasan, napagkakatiwalaan po ba tayo ng Panginoon? Ayun po, sa pagiging, pag makikita mo na nag-group po tayo sa pananampalataya pag nakikita na po yung fruit of the Spirit. Ano po yung mga fruit of the Spirit sa Galatians chapter 5, verse 22, 23. Yung alam mo yung mga fruit of the Spirit. Pag po nag-grow po pala tayo, nakikita na po yan. Una yung pag-ibig. Nagkakaroon na po tayo ng pag-ibig sa ating, yung pag-ibig na nagkakaroon po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, no? Pag meron kang pag-ibig, lumalawak po yung pang-unawa po natin. Ano pa po? Ano pa? Pag may pag-ibig ka, pinahahalagahan mo yung kaluluwa nila. Amen. Ano po? Sa pamamagitan ng pag-share ng kaligtasan sa kanila. Ano pa po? Pag may pag-ibig ka, kung siya ay hindi maganda yung pag-uugali, kinala siya hindi maganda ang pag-ugali, may pag-ibig ka sa kanya, inuunawa mo siya. Ano pa po? No? Di ba? Pag po, nag-grow po pala tayo, nakikita na po yung fruit of the Spirit sa atin. Ayan po yung Galatia, basahin ko lang po. No? Galatians chapter 5, verse 22. Yung fruit of the Spirit. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Check niyo po, meron po ba tayong fruit of the Spirit? Pag wala, ibig sabihin hindi po tayo nag-grow, hindi tayo lumalalim, hindi natin pinapalalim yung ating buhay spiritual. Pag po wala tayo nito. Amen po. Amen po. So, yun po, katulad na pag-ibig, meron tayong kapayapaan, meron tayong pagtsatsaga, no? Kung nag-group ka, tapos hindi ka umaatin si kapatid, pinagtsatsagaan mo pa rin, pinupuntahan mo pa rin, ano ba po? Kabaitan, nagiging mabait ka, binibigay mo yung kakain sa subo na lang, bibigay mo pa. Ano ba? Kabutihan, katapatan, tapat ka, no? Kahinahunan. Meron kang pagpipigil sa sarili. Hindi ko mainitin ang ulo. Hindi ko mahilig sa away. Di po ba? So, ayan po, no? Ano pa po yung ilang bahagi na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung katawan po natin kung paano natin ito iniingatan. Ano pa po? Oras. Paano natin i-manage yung panahon natin. No? Katulad po kanina, meron tayong panahon para sa gawain. Amen? So, kung sa gawain po ng Panginoon, alam po Sunday, pinaka-importante, no? Wala na pong ibang mas mahalaga pa kung di ang dumala sa gawain ng Panginoon. Kung may labahin po tayo, iwasan po natin na makapaglaba po tayo na umaga. Hapon na lang kayo maglaba. Kasi gawain po ng Panginoon yun. No? Ano ba po? Yung salapi po natin, kung paano natin ito minamanage, at kung paano tayo tumutulong sa gawain ng Panginoon. Alam naman po kasi natin na yung ibinibigay po natin sa gawain ng Diyos, no? Sa Diyos naman kasi nagmumula lahat ng yan. Wala naman po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Meron kang trabaho, meron kang business, meron kang mga pinagkakuhanan, pero pinagkatiwala lang naman sa atin ng Diyos yan. Lagi po natin tatandaan, wala pong nasasayang sa lahat ng ibinibigay po natin sa Panginoon. Alam niyo po lahat yan. Amen. Pag nagbigay tayo, nagalaw tayo sa Kanya, hindi po papayag ng Diyos na hindi po yan agad ibabalik sa inyo. Amen. Amen po. Agad po ibibigay po ng Panginoon yan. Siksik, liglig at umaakaw. Sino po bang ayaw nun? Amen. So, katulad nung mga alipin kanina, maging gaya po tayo nung una-una at nung pangalawa na pinagkatiwalaan ng Diyos. Kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, bilang ikaw, nanay, mananampalataya ka, kung paano mo ba i-manage yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Ayan. Ano pa? Hindi po ba kanina sinabi ko, pag pinagkatiwalaan ka, ibig sabihin siya yung nagmamayari ng lahat ng bagay.
Ngayon, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na makakilala sa Kanya. Paano po tayo mag-response? Paano po tayo tumukod sa Panginoon sa pamamagitan ng, kailangan po sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Kanyang mga salita sa iba na hindi pa mananampalataya. Share po tayo. Amen po. Ano na mga nanay? Yung mga kumare po natin, mga nakakasalamuha po natin sa school, yung mga mag-aaral pa, share po natin si Jesus. Amen po. At alam ko po, lagi ko nga nakikita sa Facebook, yung mga nanay, yung mga iba-ibang gawain ng nanay, nag-aalaga, nagluluto, naglilinis pa, ano ba, lalaba, ano ba? So, di mo ba? Grabe po yung pinagkatiwala sa atin, yung pagiging isang ina po, ipinagkatiwala rin sa atin ng Panginoon niya kasi pinagkatiwalaan tayo ng mga anak. No, wala ngayon, pinagkatiwala sa atin ng Diyos yan, kahit na superwoman niya, no? Di po ba? Alam niyo po yun? Grabe po yung pagtingin ko sa mga nanay, hindi po, no? Iba po yung gawain po natin araw-araw. Ako, lalo na po ako, naranasan ko po, dahil 3 yung akin. May baby pa ako. Kapit mo talaga na doon. Minsan nagagawin pa ako. Siguro, dahil nga nagagawin, dahil may maliit ka, no? Pero grabe po talaga yung pagtitiwala ng Panginoon sa atin bilang mga nanay. Amen po? Panghuli, conclusion po, ang pagiging katiwala po natin ay hindi lamang sa mga material na bagay tulad ng salapi o ari-arian. Tayo ay katiwala ng Diyos sa maraming aspeto ng ating buhay. So bahagi lang po yung salapi, kundi tayo pong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngayon, sana po makita po natin yung kahalagahan po ng pagtitiwala po sa atin ng Diyos. Ngayon kung paano po natin ito, ibabaon lang ba natin ito? Katulad nung pangatlong alipin kanina. At para pag dumating si Jesus, pag dumating ang Panginoon, muli siyang bumalik, wala tayong maihaharap sa Kanya. Amen. So maging katulad po tayo ng unang alipin at yung pangalawang alipin. Amen. Na pinagkatiwalaan ng Diyos at gumawa sila habang naghihintay sila sa pagbabalik ng Panginoon nila. Gaya po natin na mananampalataya, pinagkatiwalaan ng Diyos, kailangan po gumawa rin po tayo para sa gawain ng Panginoon. Kung pagdating niya, na muli siyang bumalik, meron po tayong i-report sa Kanya, Panginoon, ito po yung pinagkatiwalaan sa kaligtasan, ito po yung bunga ko. Isa po mananampalataya. Amen po ba? Amen. Amen. After po ating manalangin, mag-groupings po tayo, no? Para po mag-pray po tayo. Amen. So, sige po, let us pray. Ipag-pray po natin yung Kanyang salita na ating napag-aralan sa oras na ito. Ama namin, salamat po sa yung mga salita na narinig po namin, na pag-usapan po namin, Panginoon, sa oras na ito, God. Pakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay dahil pinagkatiwalaan mo po kami. Tulungan niyo po kami na maging tapat tapat at kagamit-gamit, Panginoon Diyos, sa iyong mga pinagkatiwala sa amin. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami i-manage po namin yung aming mga buhay. Yung una, yung kaligtasan po namin, Lord, kung paano kami mas lalo lumalim sa pananampalataya at lumalim sa iyong mga salita at lumalim pa, Panginoon, at sa gayon, O Diyos, maibahagi po namin ang iyong kaligtasan sa aming kapwa, Panginoon. Maging, O Diyos, yung aming mga katawan, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maingatan po namin ito, na hindi po namin mapabayaan ito, Lord, alagaan po namin ito, na pinagkatiwala mo. Dahil ito po, O Diyos, yung templo, Panginoon, maging, O Diyos, sa bawat oras na binibigay ko po sa amin, Lord. Tunay nga, salamat sa bawat oras, sa bawat araw na binibigay mo. Tulungan niyo po kami na ma-manage ito at magkaroon kami na una ng panahon sa iyong gawain, panahon sa iyo, Panginoon, at sa aming pamilya, at sa aming mga sarili. God, tulungan niyo po kami, Panginoon. Ngayon din, O Diyos, sa mga ari-arian o mga ipinagkatiwalang kabuhayan sa buhay ko ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po yung nagmamay-ari na lahat ng bagay. At alam po namin na pinagkatiwala mo lamang po ito sa amin. Wala po kami pwedeng pagmalaki sa buhay ko na ito.
kundi Panginoon sa iyo lamang po ito namumula, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng bahagi na makatulong sa iyong gawain, O Diyos, at na may kagalakan, Panginoon Diyos. Salamat at naniniwala ako na ikaw po, Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan, na hindi mo kami iwan, na pababayaan ng mga bilang mga nanay, Panginoon. At meron mga Panginoon na dumadanas ng mga pagsubok dito, mga problema, Lord, alam mo lahat ng ito, problema sa financial, problema sa pamilya, sa emotional, Panginoon, God, sa kanyang pisikal na katawan, Panginoon, yung kagalingan, O Diyos, ang dalangin ko po, Panginoon, yung pagpapala mo, ang siyang ibuhos mo, Panginoon. Ipakita mo sa buhay ko ng bawat isa na ikaw, Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng walang bangin na mahirap sa iyo, ang magbibigay at magkakaloob na lahat ng ito sa amin ng lubos-lubos, ng lumalagas ang pagpapala sa buhay po namin, Panginoon. Ikaw lamang po yung aming kailangan, Ama. Ikaw lamang po yung kailangan namin, Panginoon. At salamat po, Diyos, naniniwala kami sa aming pag-uwi. Dala po namin yung kagalakan, dala po namin yung kalakasan, at higit sa lahat, dala po namin yung mga katugunan ng mga panalangin po namin na dala sa oras na ito. Maraming salamat po, dahilan Diyos. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming mga pangyarihan, ang Panginoong Jesus. Amen.